Karong buntag sa News Patrol. Tulog ka mga empleyado sa Sunstar Davao, gikumbikto sa kasong libel. Comelec, nagsugod na og dawat og application for gun ban exemption. Landmine nga gigamit sa NPA sa pagpamomba sa mga sundalo. Doon na isagol nga kagaw sumala sa militar. Ug makisadya sa kasaulugan sa Kariyawan Festival sa Moncayo, Compostela Valley. Mga kapamilya, petsa 5 sa Setyembre, aniya na mga nagbagang balita sa News Patrol. Kumpiktado ang tulo ka mga empleyado sa Sunstar Davao sa kasong libel nga gipasaka sa usa ka lalaking gilambigit sa illegal nga drogas sa Digos City. Gikumbikto sa Regional Trial Court Branch 18 ang Sunstar Editor-in-Chief nga si Stella Estremera ug kanhi publisher Antonio Ahero sa kasong libel tungod sa sayop nga pagbalita niini batok sa usa ka public official. Sa iyang siyam kapanid nga desisyon ni Judge Carmelita Davin, guilty ang duha sa libel, human napakyas kini pagkuha sa tubag sa complainant nga si Baguio Sarapida, kanhing Digos City General Services Officer. Una pa man gipublish ang balita sa newspaper niadtong July 28, 2003 nga giuluhan og 32 ka mga pushers ug users mitahan. Din pangalan ni Sarapida apil sa 32 ka mga gireport. Nag-ugat ang balita sa report sa Regional Police Office 11 nga dunay mga taong nalambigit sa illegal drug trade. Wala pa miluwat og pahayag ang complainant sanglit wala pa kini makadawat og kopya sa desisyon ni Judge Davin. Giingon man nga atong panahon na ginapatay man ang mga drug pusher sa mua. Ang mga akusado gimanduan nga pabayaran og multa nga 6,000 pesos. Gimanduan sab sila nga mobayad og 200,000 pesos sa complainant. Pero planong iapila sa Court of Appeal sa kampo nila Estremera ug Ahero ang desisyon ni Judge Davin. Sir, unsay sunod karon ninyo nga buhaton human sa gipagawas nga desisyon sa korte? We're planning to file an appeal before the Court of Appeals. Pero gahuat pa ko sa desisyon sa Sunstar Management, wa pa sila niingon o usay among action. Among ikuan, asil ang maong desisyon kay nakonbikto ba akong kliyente. And we are of the opinion nga dili kusog ang ilang ebidensya against sa akong mga kliyente. Ang Sunstar Managing Editor nga si Eli Luciano apil sab sa mga akusado sa kaso, pero namatay na kini tulo ka tuig na ang milabay. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Gitakda kagahapon ang hearing sa LTFRB o Bachelor Express kabahin sa aksidente sa Lasang Davao City niadtong Agosto 26. Dinupat ang namatay. Pero wala kini madayon human nagpagawas og motion for postponement kay nakasinati og heart palpitation ang legal counsel sa Bachelor Express. Request sa kampo sa Bachelor Express ipadayon ang hearing karong Septembre 11. Hinoon miabot gikan sa Manila ang claims manager sa insurance company sa Bachelor Express. Bitbit ang 100,000 pesos nga cheque para sa mga biktima sa aksidente. Wala nag-file og complaint ang mga kaanak o mga paryentes sa biktima batok sa Bachelor Express. Pero dunay show cause order ang LTFRB sa bus company aron mahibala ng tinuod nga nahitabo na misangko sa ngilngig nga aksidente. Ang suspension order tinato malif, alay kuan, nandyan pa rin sa garahe nila ngayon, nakaline up ang units involved sa case number and under suspension. This will, I hope, provide assistance to the victims, although the amount is less enough. Nagreklamo na ang ubang trabahante sa sagingan sa Milagros Farm sa Barangay San Nicolas, Panabo City, human nga wala nila mauyoni ang sistema sa pagpasweldo sa management sa ilaha. Sumala sa production manager sa Milagros Farms nga si Wilfredo Magalien, admitado sila nga langan ang sweldo tungod kay miubusab ang produksyon sa saging. Nagtuon na sab ang management nga nasabta na kini sa ilang mga trabahante. Isaad hinuon ang management nga dili biyaan ang mga tao hangtod dili kini masweldohan. Mao kita say pinaka dako nga rason kay ang production yun saan ang pagkuhan nga may kita. Ikaw po ba, sir? Apil po ba ka sa nag-delay ang sweldo? Yes, from June 30 to up to present.
Ganit, putlan gini usog karon. Nagsugod na ang Commission on Elections sa pagdawat og mga application for gun ban exemption. Una pa man ipatuman ang gun ban karong September 28 subay sa barangay ug SK elections. Walay puas sa pag-imprinta og voters list ang mga personahe sa Commission on Elections dinhi sa Davao City. Ila manggod kining ibutang sa matag eskwelahan nga himuong voting center karong September 13. Gitanggal na ang mga disapproved voters sa listahan human sa Election Registration Board. Nagka-manual cross-out me sa mga katong mga aplikante nga nag-transfer outside nga lahi na ilahang district or city or barangay kung asa sila mo boto, so i-cross out na mo ilang pangalan dire sa mo ang district, and then katong mga double entries na dapat i-cross out na mo ang isa ka pangalan. Nagadawat na ang COMELEC og application sa mga buot ma-exempt sa gun ban para sa barangay ug SK elections. Apan, sama sa midterm elections, limitado lang gihapon ang makakuha og gun ban exemption. Sama sa mga opisyal sa gobyerno, mga law enforcers, hasta mga election officers. Ug ang mga yanong tao, hasta kandidato, dili pwedeng ma-exempt sa gun ban, pero pwede silang mukuha og security detail. Request siya og threat assessment and then recommend for gun ban exemption kung authorized ba siya nga to carry firearms to avoid ining may mga harassment, walay mga may mga threat. Kaya uban magod magsalig ba kay tungod kay nay mga ginagunitan nga mga pusil. And then mas importante gina siya para ma-peaceful ang atong eleksyon. Atong committee joint security group nato is na-reactivate siya, the same mga personals kahapon. And kato nga, nag-accept na tag-filing for application nato on September 4. Sa mga nakakuha na og gun ban exemption sa midterm election ni adtong Mayo, i-renew na lang nila ang ilang gun ban exemption. Ang gun ban magsugod sa election period karong September 28 hangtod Nobyembre 12. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Wala mi kumpirma, wala sab mi balibad ang mga ginikanan ni Attorney Marines Kim Ledesma kung ginadate ba ang ilang anak ni Presidente Benigno Aquino III. Ani ang report ni Bona Pamplona, eksklusibo. Takom ang baba sa ginikanan ni Attorney Marines Kim Ledesma kalabot sa isyu nga ginadate karon ang ilang anak ni Pangulong Benigno Aquino III. Si Kim ang kamagulangang anak ni kaning Davao City Administrator, Attorney Nestor Ledesma ug Marina Liu Ledesma nga usa ka registered nurse. Sumala ni Attorney Ledesma, walay ginasulti kanila si Kim kung nangulitaw ba kaniya si Pinoy o nagadate ba kini. Ulahing niuli si Kim sa Davao City niadtong Agosto 16 sa birthday ni Attorney Nestor Ledesma. No comment lang gihapon. I will neither confirm nor deny. Pero may idea po. No comment. Pero sa Davao, it could not be possible, no? Because we know kung maabot ang amo ang anak because she will be staying in the house. Wala gid na siya mahitabo. If it is in Davao, it never happened. So wala talaga. If you are talking about Davao, if it is in Manila or in any other place, I would have no personal knowledge. Giklaro sab ni Attorney Ledesma nga wala pa sab sila personal nga naghimamat ni Pinoy, pero sumala ni Attorney Ledesma isip ginikanan, suportahan nila kanunay ang ilang anak kung asa man kini magmalipayon. Hindi ko pa na-meet si Mr. President. Kung parents siguro ka, kung asa malipay ang imong anak, dili man importante kung acceptable ba sa papa o sa mama. Siyempre, presidente na, no? Pero what is important is, malipay ba ang imong anak sa iya? Si Kim, kaning nagtrabaho sa DOTC Manila, nabalhin sa DILG, human gibit-bit ni Secretary Mar Rojas. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Sa police report, duha ka mga lalaki ug duha ka babae ang arestado sa mga pulis sumanasakpang nagpat session sa managlahing lugar sa Davao City. Ug para sa dugang detalye atong makauban live si Danjo Revilla. Danjo. Colonel Puros, gipang paslak sa prison ng mga dinakpan dihang nadakpan sa mga pulis.
Gipusasan sa mga pulis si Emmanuel Monton ug uyab ni ining si Mary Jane Gonzaga sulod mismo sa ilang balay humanadakpan sa mga pulis nga nagpat session sa Doña Manuela, Barangay Dalia, Uturil, Davao City kagabi. Pinaagi sa search warrant, gisulod sa mga pulis ang kwarto ni Monton ug na-recover gyud ang 17 ka mga sachet sa gituhang shabu, usa ka nilikit nga gidudahang marijuana ug uban pang drug paraphernalia. Matod sa mga pulis, gawa sa paggamit og droga, nagabaligya sab kini sa lugar. Sa sulod nga balay gihimo og patsisyon. Tapos aside from that nagabaligya pud siya, mga walk-in or usahay dito mo baligya sa kanto anang may tindahan din na. So nung nagkaroon ta ng test buy, isubmit na to sa crime lab, naging positive o dito na ta nag-apply og search warrant. Matod sa inahan ni Monton nga si Elena, dugay na niyang gibadlong ang iyang anak nga muundang na sa bisyo, apan wala kini nagbatuog kaniya. O to ginabadlong na ko yung kuundang na undang na. Kay wagi tambag sa inahan nga makadaot sa imuha. Di man sa patuo. Ang iyang istorya sa kuha sa bahadlok man kaana oy. Mora. Wala na mi komento si Mary Jane sa pasangil kanila, samtang miangkon si Monton nga nagagamit siya og droga. Padala lang sa bisyo, sir. Tama yun siya. Ngayon, sala nga nabuhat. On behalf of having that position, so nakaka-recovered taga 14 sachet of suspected shabu plus may marijuana and other paraphernalia na ginagamit nila sa paggamit og shabu. Gipriso sab sa Santa Ana pulis ang 18 anyos nga si Joseph Tupas ug amiga ni ining si Jessica Sanchez. Human na aktuhan sab nga nagpat session sa Barangay 31-D Davao City kagabi. Nakuha sa mga dinakpan ng duha ka sachet sa gituwang shabu ug mga paraphernalia. Giangkon hinuon ni Tupas nga nagagamit siya og droga samtang gihimakak kini ni Sanchez. Wala. Gayos lang. Ha? Nagamit mo? Nagagamit mo? Pero karon na buko ka testigo kay gidala ko Bago pa magpud ko nakabalo ang mga ngano. Hernal, giandam na ang kasong paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. Hernal. Daghang salamat, Danjo Revilla. At ang isa pagbalik sa News Patrol. Landmine nga gigamit sa NPA sa pagpamomba sa mga sundalo. Dunay sagol nga kagaw sumala sa militar. Og makisadya sa kasaulugan sa Karayawan Festival sa Moncayo, Compostela Valley.